Okay, good morning, good morning, good morning po sa lahat ng mga viewers po natin ngayon. I will be your trainer for this afternoon. No? I'm Jofrin and I will be talking about 8 ways to beat overthinking. Alam niyo po, by the time na ginawa ko po ang training na po na to, I was really soaked into the idea na a lot of us actually ay medyo naparalyzed dahil po sa mga overthinking. Marami pong mga situation na hindi po natin nagagawa, hindi po natin na-accomplish ang mga bagay-bagay kasi yun na nga, nag-overthink po tayo. Kadalasan, ang mga ginagawa po natin, minsan advance na po tayong mag-isip. No? Advance tayong mag-isip. To the point na hindi na rin po nagiging constructive na po yun. Now, a lot of us actually worry so much. We worry on a lot of things and most of the time, yung mga bagay-bagay na wini-worry natin ay hindi naman po nangyayari. And the sad part is that tayo po yung nasasaktan. Tayo po yung medyo kumbaga tayo po yung sugatan in the process. Now, ngayon pag-uusapan po natin kung paano ba natin ito i-beat ang overthinking. Kasi kailangan po natin talagang i-identify ito Marami sa atin actually halos mga matay-matay na dahil po sa overthinking. Okay? So, mental problem po to no? Para sa akin, napaka-importante po to. A lot of us actually never able to reach our fullest potential. It is because we overthink so much and in the process and in return, ang nangyayari po ay hindi po tayo nagtitake ng risk. Kasi sa sobrang advance natin mag-isip, nangunguna na po yung takot to the point na hindi na po tayo nagtitake action, which is actually mali din naman. Marami sa atin ay nag-overthink to the point na it leads to discouragement. Nadi-discourage na po tayo kasi masyado na nating pinapakinggan ang mga opinion ng mga ibang tao to the point na yung opinion nila ay pinapaniwalaan na natin. And yun na nga, ang nagiging resulta dahil po sa overthinking po natin, tayo po yung naparalyze. Tayo po yung walang ginawa, tayo po yung hindi gumalaw, to the point na tayo po ang talunan. Okay? So, ngayon pag-uusapan po natin ito. Okay? Number 1, when we think and we talk about the topic on overthinking, number 1 is the problem is rarely the problem. Most of the time, yung pinagkakaabalahan nating isipin na problema, kadalasan ay hindi problema. Minsan, yun na lang po nagiging produkto po sa sobrang pag-iisip po natin at sa sobrang advance po nating mag-isip. No? Now, 99% of the harm is caused in your head. Nandito po yan sa isipan po natin. 99% po yan. Lahat po ng mga nakakatakot na mga imagination ay nandito lang po yan sa head natin. By you, and of course, your thoughts. Wala hong ibang tao na pwede pong mangingialam po dyan kasi nasa loob po yan ng isipan mo. 99%. No? 99% dun sa mga harm or damages or mga bagay-bagay na kinatatakutan natin ay nasa isipan lang po natin. 1% of the harm, no? 1% lang daw sa posibleng mangyari is caused by the reality. Ibig sabihin, 1% dun sa iniisip mo, ang may posibilidad na mangyari. Nakikita mo yung disparity, 99 versus 1%. And what actually happens, and the outcome of that, most of the time, kung ano yung iniisip mo ay hindi talaga nangyayari. Pero, na-disturb ka na. Yung tulog mo, hindi na maayos. Yung supposedly sana ikaw ay magti-take ng risk, hindi ka na nagtitake ng risk, natatakot ka na. So marami kang mga bagay-bagay na supposed to be, gagawin mo sana, and because doon sa 99% na harm na iniisip mo, hindi mo na ginawa tuloy. So ibig sabihin, talunan ka to that matter. Talunan ka to that matter. Most of the time, the problem isn't the problem. Okay? Most of the time dun sa mga iniisip natin, most of the time, the problem isn't the problem. Yung problema na akala natin na iniisip natin
ay most of the time ay hindi po yun ang problema. O ano yung problema, Job? The way you think about the problem is, yun ang pinaka-problema. Kung paano ka nag-isip sa problema. I'm not discounting the fact na meron po talaga tayong problema na, iniisip na kailangan po nating harapin. But most of the time, what we think about the problem actually is not really the problem itself. Kung ang problema dito kung paano po tayo mag-isip doon sa problema. Kasi pag ganun ang sistema na ginagawa po natin, hindi na po tayo nagiging objective doon sa problem. So ano yung mangyayari? Nagiging subjective po tayo. Nagiging emotionally driven po tayo with regards kung paano po natin tingnan yung problema. Marami po sa atin dito sa DPPI na ginagawa ang rason ng mga problema-problema nila sa buhay para isantabi yung mga pangarap nila. Marami po tayo dito sa DPPI na nagbibigay sila ng rason doon sa mga nakikita nila ng mga problema. Well, in fact, hindi naman talaga siya ang problema. At dahil parating ginagamit na rason, ang nangyayari ay pinapaniwalaan na po natin yung rason na mga binibigay natin. And if we continue to be like that, always remember, there's no other people na talo dito except ikaw. No, ikaw po yung talo dito. Number 2, avoid self-rejection. Okay. Una, yung pinag-usapan natin, yung problema ay supposed to be, hindi yun ang problema. Ang problema is yung kung paano ka nag-isip doon sa problema. Ngayon naman, ito importante din po to. Yung self-rejection. Now, yung ma-reject po tayo ng ibang tao, acceptable po yun. Acceptable po yun. Because hindi naman natin hold yung mga opinions nila. Acceptable yun because they are entitled to whatever comment na pwede nilang ibato sa atin. But if we reject ourselves, yung sarili natin ang nire-reject natin, hindi po yun acceptable. Akalain mo, sarili mo, nire-reject mo na. Now, never overthink yourself into self-rejection. Ang mangyayari kasi nito, pag ikaw ay nag-o-overthink at sinis-self-reject mo na yung sarili mo, ang tingin mo na sa sarili mo ngayon ay sadyang napakawalang kwenta. Ang tingin mo na sa sarili mo ngayon ay sadyang napakaliit. Ang tingin mo na sa sarili mo ngayon ay parang hindi mo kaya na gawin ang mga bagay-bagay. Para kang nangliliit. Ganun yung magiging resulta po dyan. And ultimately, it will lead you to a much worse na scenario sa buhay mo. It will lead to distraction. Okay? Number 3, silence and time. Okay? So ano yung pangalawa? Huwag kang avoid self-rejection. Huwag mong isipin, balikan muna natin, huwag mong isipin na hindi mo kaya. Kasi the moment mag-isip ka na hindi mo kaya, that in itself, talo ka na. The next one is, in silence and time. Napaka-importante po nito. Minsan kasi, pag meron po tayong problemang hinaharap, o meron po tayong mga idea na biglang pumapasok po sa isipan natin, tayo kasi action agad kahit hindi po natin pinag-iisipan yung magiging resulta. Minsan kasi tayo, nagre-react tayo immediately without thinking ba, na hindi pala dapat yung ginagawa natin. Ganon tayo minsan We react so much, we react fast, to the point that we never dare to analyze kung itong reaksyon ba na meron tayo ay tama po ba o hindi. Okay? Now, the truth is, most problems aren't solved with more thinking. They're solved with less. Sabi po dito, ang katotohanan ang mga problema po natin ay hindi po yan nasusolve sa kaiisip. Ang problema kasi natin, pag meron kasi tayong problema or meron tayong mga challenges or meron tayong mga pagsubok sa buhay, nakalaan ang mindset natin sa kaiisip. Well, supposedly, hindi dapat. Okay? So, in fact, you will find most of the answers you're looking for in silence. Ang dapat pong gawin po ninyo, pag mayroon pong problema, pag mayroon pong
mga pagsubok na dumaan, take a break. Take a break muna, slow down ka muna. Bigyan mo ng time ang sarili mo na i-clear yung mind. Ayan, oh. You'll find most of the answer you're looking for in silence, in time bound with a clear mind. Kumbaga, linisin mo muna yung iniisip mo. Kalma ka muna. Huwag react agad, no? Kailangan mong bigyan mo ng time ang sarili mo na ikalma mo muna para makita mo yung problema objectively. Para makita mo yung challenges objectively. Hindi po driven by the emotions po yan. Because if you can solve a problem, kung hindi mo po kayang i-solve ang problem, then stop trying to kasi hindi mo na nga kaya eh. Di ba? May mga problema na the moment titingnan mo ay may solusyon ka. May mga problema na hindi mo kayang i-solve. So huwag kang magpakapagod na i-solve kasi hindi mo nga kaya eh. Alam mo na hindi mo kaya. Stop trying. Kasi kung hindi mo na kaya, wag mong pilitin. Marami po sa atin ay nalulunod sa problema. Alam mo bakit nalulunod sa problema? Kasi they're trying to remedy the problem with any possible solution without really thinking clearly kung eto ba talaga yung solusyon. Kumbaga para na lang trial and error ba? Pag parati po kasing ganun, alam mo kung sino yung masasaktan? Ikaw actually. Ikaw ang masasaktan if parati pong ganyan. If you keep on trying to solve the situation wherein you cannot actually solve. Kung wala po kayong magawa sa situation, then don't. Kasi may mga bagay po na hindi po natin control. At may mga bagay-bagay po na control po natin. Yung mga bagay-bagay po na wala po tayong control, for the mere fact na wala po tayong control, wag mo nang ipilit na kontrolin. Doon ka sa mga bagay-bagay na may control ka. Ano yung bagay na may control ka? Ikaw, yung magiging reaction mo, yung magiging response mo to the problem, yung magiging action mo towards any problem. Yun ang may control ka. Kaya yun ang tutukan mo. Okay? Number 4, have this important question. Okay? When you start criticizing yourself for the past mistakes or seeing disaster around every corner, ito ha, itanong nyo po sa sarili nyo po to. Ulitin ko po. Kung ikaw ay nag-umpisa na kinikriticize mo na yung sarili mo dahil sa mga nagawa mo in the past, or ang nakikita mo na lang ay puro pagkakamali sa lahat ng sulok ng buhay mo, tanungin mo to. Is there anything I can do right now to change the past or to positively influence the future? Tanungin mo yan sa sarili mo. Ulitin ko ha, balikan natin. Kung ikaw ay inuumpisahan mo na kinikriticize mo na yung sarili mo sa mga bagay-bagay na ginawa mo in the past na mga pagkakamali, at ikaw, lahat ng mga bagay-bagay na nakikita mo sa buhay mo o sa lahat ng sulok ng buhay mo ay puro na lang mga pagkakamali, well, tanungin mo ang sarili mo. Meron ka bang magawa sa mga bagay-bagay na yan na pwedeng baguhin ang mga nakaraan? Or probably, na ma-influence positively ang future. Kasi kung meron, gawin mo. Ganon lang po yan. If the answer is yes, do it and take action. Pero if the answer is no, be at peace and let it go. Yun lang po. Because if you answer that one important question, meron ka bang magagawa sa mga bagay-bagay, sa mga problema na meron ka, sa mga pagsubok na meron ka, sa mga challenges na meron ka? Kung meron kang magawa, kung ang sagot mo ay yes, then gawin mo. Pero kung wala kang magawa, kung ang sagot mo is no, then have that peace of mind at bitiwan mo, i-let go mo. Kasi may mga bagay-bagay po sa buhay po natin na hindi po talaga natin control. And don't ever force the issue on the things that you cannot control. But rather, put your attention on the things that you can control. And that is actually your response. Okay?
You have to take action or let it go. Everything else is self-harm. Ayan ha. Maliwanag po yan. Kung may magawa ka sa mga bagay-bagay sa past mo, gawin mo. Pero kung wala kang magawa, i-let go mo. Kung wala po sa dalawa dito, ang mangyayari po sa iyo ay self-harm po yan. Self-harm po yan. Alam mo, pag nag-overthink ka na, you are actually destroying yourself. And it's never gonna be good to you, not just in terms of the physical, but also emotional, and most importantly, health-wise. Hindi rin po siya maganda sa iyo. Okay? Number 5, now the power of now. Now, the power of now. Alam mo, short lang naman na topic to. I want you to understand and I want you to remember and sink in your mind, all you have in your life is now. You cannot do anything about the past. It is already part of history. You can never undo the things na nangyari po kahapon. Ang bukas, ang future is uncertain and nobody actually knows what is ahead of us. But the only thing that you have right now is the present. Etong present. Kasi ang yesterday, history yun eh. Ang bukas, kailangan mo pang makita yon. But today, now, this is the present. Ito yung tutukan mo. And what you do with now, kung ano yung gagawin mo sa now, sa ngayon, can make right of your past and make good of your future. Yun po yung situation. What you are going to do with your present situation will correct whatever past mistakes you had, and it will give you a much better and, of course, good future. Gaya ng sinabi ni Rod Jim kanina na discouraged daw siya. Aminado naman ako, lahat ng tao naman ay may discouragement. Pero ito yung sagot, ano yung gagawin mo ngayon? Kasi present to eh. Ito po yung magdidikta na pwedeng ma-solve kung ano ang nangyari in the past, and probably you will be able to prepare a much better future. Yun po yun eh. You cannot do anything about the past, my friends. The past belongs to the past. And no matter what effort you're going to exert in there, it will still remain in the past. Nangyari na po yun. You cannot undo everything. But you have the chance to make it right by doing what is right today. No, ngayon. Today or now is a gift. That is why it is called present. Di ba? Bakit po tinatawag ang today as present? Because it's always a gift. The life that you have right now, it's a gift. The mere fact na gumising ka this morning, that's already a gift. Alam mo bakit? Kasi ang dami pong tao sa buong mundo na hindi po gumising kaninang umaga. Marami pong tao sa buong mundo na tulog kagabi pero hindi po gumising this morning. Pero ikaw, gumising ka. Aren't you thankful that you are awake this morning? Na ngayon, sige daw be, kung ikaw ay thankful na gumising ka this morning, pakitype daw dyan sa comment section sa baba, thank you Lord for the mornings. Sige daw be, kung ikaw ay thankful na gumising ka this morning, pakitype po sa comment section sa baba, thank you Lord for the mornings. O, pakitype daw, be. Thank you, Lord, for the mornings. Pakitype daw, be. Na? Thank you, Lord, for the mornings. Because to be honest, there's a lot of people hindi po gumising this morning. Tutulog sila, diretso na. Ang dami ho. But we are given the chance by God
to wake up this morning. That's why don't dwell on the past. The past is past. The past is history. Do what you can do for today. Make the best of today. Grab everything you can grab for today. Tomorrow is uncertain. Nobody knows what tomorrow brings. But I want you to understand that what you do for today matters what will be your future will be. Ulitin ko, ano yung gagawin mo today will matter kung ano yung magiging future mo. Kaya, if I were you, do something right today. Kung may pangarap ka, ipaglaban mo yan today. Kung may pangarap ka sa buhay, gawin mo yan today. Kung gusto mong umasenso sa buhay, mag-take action ka today. Kung gusto mong magkaroon ng malaking override, mag-recruit ka ng mag-recruit today. Huwag kang magbigay ng reason sa sarili mo na hindi mo kaya. Lahat ng tao ay binibigyan po ng rason ang mga bagay-bagay sa buhay, kaya hindi po umaasenso ang tao. Ang tao pong nagbibigay ng rason sa sarili nila kung bakit hindi nila nakuha ang mga gusto nila, to find out on the later days, sila pa rin ang talo. Kaya ito po yung challenge ko po sa iyo, kapatid. Kung ikaw ay nakikinig sa akin ngayon pa lang umpisahan mo na i-build yung team mo. Ngayon pa lang umpisahan mo na mag-recruit ka. Huwag mong pakinggan ang mga sinasabi ng ibang tao na hindi mo kaya, kasi kaya mo yan. Kung nagawa ng iba, wala pong rason na hindi mo magawa. Kung nakaya ng iba, makakaya mo rin. Kailangan mo lang umpisahan ngayon. Kailangan mo lang umpisahan ngayon. And the sad part is that wala pong ibang pwedeng gumawa niyan kundi ikaw lang din. Hindi mo naman kasi pwedeng ipamigay yan sa ibang tao eh. Ikaw mismo ang gagawa ng mga steps na yan. Okay? Number 6, fact check your own thoughts. Ayan. Alam mo itong overthinking, nakakamatay ito eh. Nakakamatay ang overthinking. Kung ano yung iniisip mo dito, minsan it will create doubt. Then the moment it will create doubt, it will create fear. The moment na mag-create ang doubt at saka fear, the next thing will happen is that you tend to believe on whatever things na iniisip mo. Kung ano yung pinapaniwalaan mo, yun ang pinapaniwalaan mo. Kahit hindi po totoo. Minsan po kasi kung ano po yung nilalagay po natin sa isipan natin, kung ano po yung parating iniisip natin, yun po ang akala natin ang totoo. Kaya pag sinabi mo sa sarili mo na hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya, at eventually maniniwala ka na hindi mo kaya. Pag sinabi mo sa sarili mo na hindi mo kaya magiging konsultan at paulit-ulit mong sinasabi yan na hindi mo kayang magiging konsultan, lahat ng action mo ay pinapaniwalaan mo na hindi mo kaya magiging konsultan at akala mo at ito ay parang totoo na hindi mo talaga kaya magiging konsultan, kaya eventually ikaw ay magkikwit. Pero kung iisipin mo at titingnan mo at susuriin mo at i-check mo kung ikaw ba ay pwedeng magiging isang konsultan, at kung titingnan mo ang marketing plan ay ikaw pala ay pwedeng magiging konsultan, yan ang panghahawakan mo, yan ang paniniwalaan mo kasi yan ang totoo. Sorry. Di ba? Huwag kang maniwala sa mga sinasabi ng ibang tao na hindi mo kaya i-achieve ang mga bagay-bagay. Huwag kang maniwala sa mga opinyon ng ibang tao na hindi mo kaya. Kasi pwede mong tingnan, pwede mong suriin, pwede mong i-check kung pwede ba or kaya ba. Kasi kung titingnan mo, kung nakaya ng iba, makakaya mo rin. Kung nakukuha ng iba, makukuha mo rin. Ganun lang po yan kasimple. Pero everything po will always comes with a price. Kailangan mong gawin, kailangan mong trabahuin, huwag kang magbigay ng excuse sa sarili mo. Ang kadalasan po sa mga ginagawa po natin, marami po tayong mga problemang hinaharap, marami po tayong mga challenges, marami po tayong mga obstacles. Ang pinaka-problema po ay nagbibigay po tayo ng reason sa mga sarili natin
kung bakit hindi po natin kayang labanan. I-check mo, tingnan mo, suriin mo, para makita mo kung kaya mo ba o hindi. Kasi hanggang hindi mo chine-check kung kaya mo ba o hindi, ang papaniwalaan mo yung mga sinasabi ng ibang tao. Oh, sorry. And you know what? Kadalasan, ang mga sinasabi ng ibang tao ay opinion lang nila yon. So mag-fact check ka. No? Suriin mo. Your thoughts will create scenarios in your mind. Remember this. Your thoughts, yung iniisip mo, magkikreate po yan ng scenario in your mind that reflects your insecurities, fears, and worries. Ulitin ko. O sige ho. Eyes on the screen. No, eyes on the screen. Your thoughts will create scenarios in your mind. Yung iniisip mo daw ay magkikreate daw, gagawa po yan ng scenario po dyan sa isipan mo na magre-reflect kung ano yung mga bagay-bagay na insecure ka, mga bagay-bagay na kinatatakutan mo, at mga bagay-bagay na nagwo-worry ka. Kaya kailangan mo talagang suriin kung ano ba talaga ang totoo. Kung alam mo kung ano yung totoo, wala pong tao na pwedeng mag-convince sa'yo sa mga paniniwala nila. Kaya, ito lang po yung always na sinasabi ko. If you have that dreams in your life, if you dream for a better life, and if you dream that one day you are going to live your dreams, then by all means, check what are the things that you need to do in order for you to achieve it. Take a look at the marketing plan. What is it that you're going to do in order for you to achieve your dreams of becoming a consultant? The marketing plan says that you need to build your team. Then you recruit. The marketing plan says that it is in recruiting people that you're going to become a consultant, then recruit. Then by all means, exert maximum effort to really do and get a recruit at all times. Pero bakit ka huminto na mag-recruit? Bakit hindi ka na nagre-recruit ngayon? Saan na ba yung recruit mo, Imelda? Saan na ba na yung recruit mo, Mel? Saan na ba yung mga bagong recruit mo, Junisha? Saan na ba yung mga bagong recruit mo, Adonis? Theody, nasaan na ba yung mga bagong recruit mo? Di ba? Sarah, nasaan ba yung bagong recruit mo? Liza, nasaan ba yung bagong recruit mo? Maricel, nasaan na? Arlene, Baby Heart, Jose Ross, nasaan na po yun? Ba't ka huminto? Ba't ka huminto? Di ba chinek mo naman eh? Inalam mo naman eh. Alam mo naman kung ano po yung pamamaraan para ikaw ay makuha mo yung goals mo eh. Pero bakit ka huminto? Bakit naniniwala ka sa mga sinasabi ng iba na hirap mag-recruit? Bakit sila yung pinapaniwalaan mo na ikaw naman ang nakakakita kung ano po yung totoo? Huwag kang makinig ng ibang tao na ang bitbit lang sa buhay mo ay sirain ka lang. Huwag kang makinig sa mga tao na ang ginagawa lang nila ay para hindi mo maabot yung mga pangarap mo. Di ba? You've got to believe in it, and the moment you believe in it, you've got to work on it, and you don't waste time. Kaya nga hindi nyo ba nakita? Bakit kaya ang summit natin ay nasa November? Bakit hindi natin ginagawa sa December? Alam mo bakit? Kasi we want to set a tone na right after the summit, mag-uumpisa na po ang kayod. Ano kasi Sir Joff Pasko kasi, mag-relax muna. Matagal na kayong nakarelax. Ilang days na kayong nag-relax. Yung mga araw na hindi kayo nag-recruit, nag-relax kayo nun eh. Yung mga araw na hindi kayo nag-site tour, nag-relax kayo eh. Yung mga araw na hindi kayo nag-PKS, nag-relax na kayo eh.
Ang tagal na po ninyong nag-relax. Kaya wag niyo pong sayangin kung ano po ang meron ngayon. Dadaan lang po ang December 25. Dadaan lang po ang January 1. Pagkatapos po niyan, kakayod at kakayod po tayo lahat. Alam niyo po saan ang diwa ng Pasko? Nasa puso po yan. Every day could be a Merry Christmas if you put it in your heart. Every day could be a New Year if you're going to analyze it, that every morning you are given by God a chance to correct all the mistakes you have in the past by giving you new mornings every day. New mornings are New Years for us. Ganun po yun. Every time na gigising po kayo sa umaga, Happy New Year po yan. Bagong taon po yan. Bagong pag-asa po yan. Bagong pagkakataon na pwede mong i-correct ang mga mistakes mo kahapon. Malayo pa po ang journey po natin. And whether you like it or not, lahat po na yan ay nasa isipan mo na lang. Ikaw po yung nag-create niyan. It is important to always fact-check your own thoughts before accepting them. Yan. I-check mo muna yung mga iniisip mo. Yang iniisip mo ba, tama ba yan? Yang iniisip mo ba ay nakakabuti ba yan sa'yo? Yang iniisip mo yan, nagiging productive ka ba? Or yang iniisip mo ay nagbitbit lang sa'yo patungo sa distraction? Kaya i-check mo always kung ano po yung laman ng isipan po natin. Wala hong pwedeng gumawa niyan kung hindi ikaw lang. Wala ho akong magawa niyan. Hindi ko po kayang pakialaman kung ano yung iniisip mo. Pero ikaw, kaya mong pakialaman kung ano yung iniisip mo. Kaya i-check mo. Kasi lahat ng mga bagay-bagay na kung parati mo itong iniisip, eventually ito yung pinapaniwalaan mo. Kaya kung parati mong iniisip na hindi mo kaya, eventually maniniwala ka na hindi mo kaya. Pag parati mong iniisip na hindi ka makapag-recruit, eventually naniniwala ka na hindi ka makapag-recruit. Kung parati mong iniisip na hindi ka magiging consultant, eventually hindi ka magiging consultant. Kaya lahat ng resulta ng buhay natin ay nagbubunga po yan, mula po yan kung ano yung iniisip natin. Discouragement? Normal yan. Ano yung hindi normal? Ang ikontra kung ano yung iniisip mo. Kaya i-check mo kung ano yung dapat na mindset na meron ka. Di ba? O, or payag na lang ba kayo na habang buhay talo kayo parate? Di ba? If you are a highly emotional, at times your thoughts will tell you stories that aren't true. Yan, totoo yan. Kung ikaw ay may pagka-emosyonal na tao, kung ano yung mga iniisip mo ay eto mag-uumpisang gagawa ng istorya dyan sa isipan mo na kahit hindi po siya totoo, ang feeling mo ay parang totoo. Hello? Nangyayari ba sa inyo yan? Hello? Nangyayari ba sa inyo yan? Ang importante kasi, you need to put in what is in your mind, no? You need to put in what is in your mind because ito po yung pinaka ano mo eh, ito yung pinaka ground mo eh. So in short, never trust your emotions. If you trust your emotions, you begin to think things that it may not be true. Eventually, it becomes true to you. Don't ever think
things that will allow you to destroy yourself, to allow you to think of yourself little, or to allow yourself to think that you are useless. Di ba? Kasi nangyayari ito eh. Number 7, acceptance is peace. Kung mayroong mga problema, kung mayroong mga challenges, the best way to approach it is to accept it. That's the best way to accept it. Because the moment you're going to accept whatever things you have in mind, everything will start to shape. Makikita mo ang mga bagay-bagay na hindi mo siya nakita before nung hindi mo inaccept kung ano yung mga challenges na meron ka. It is only on the time na titingnan mo na iba ang situation pag na-accept mo na ang situation, na-accept mo na ang realidad. No amount of anxiety will change your future. And no amount of regret will change your past. Always remember that. Di ba? Wala daw amount of anxiety, yung pagwo-worry ba, na pwedeng baguhin ang future. At wala rin pong amount na regrets na kayang baguhin kung ano ang nangyari in the past. What belongs to the past belongs to the past. What happens in the past happens in the past. And if you worry a lot of things of what will happen tomorrow, always remember, no one can change what will happen tomorrow because nobody knows actually what tomorrow may bring. Hindi mo kayang baguhin ang past. Hindi mo rin kayang baguhin kung ano yung magiging resulta in the future. It's because hindi mo rin alam kung ano ang mangyayari in the future. What is left actually is now. Diba? Yung sinabi natin kanina, what is left actually is now. Yun po yung natira, kung ano po yung meron ngayon. Kung ano po yung pwede mong gawin ngayon. And hopefully you're going to really change the way you view things in life. No? Peace is found in acceptance. I-accept mo na minsan tayo ay may mga imperfections. I-accept mo na ang buhay natin ay uncertain talaga. Kahit gaano natin pinangarap ang mga bagay-bagay, uncertain talaga siya. Kasi hindi naman talaga natin alam kung ano po talaga yung magiging situation bukas. Then you just simply to accept the fact that there are things that hindi mo talaga kontrolado. May mga bagay-bagay na pwede mong magawan ng paraan. May mga bagay-bagay na pwede mong kontrolin, pero may mga bagay talaga na hindi mo kayang i-control. Una na doon, yung mga reaksyon ng mga other people. Hindi mo naman kayang kontrolin kung ano yung mangyayari bukas. Hindi mo kayang kontrolin kung ano yung magiging situation bukas. Hindi mo rin naman kayang kontrolin kung ano yung magiging reaksyon ng ibang tao towards you. But you can control the things na meron ka. Kung paano ka mag-respond, yan ang control mo. Di ba? So you just have to accept those realities that we are imperfect, na may mga pagkakamali po talaga tayo, uncertain ang buhay, may mga bagay-bagay na hindi po talaga natin control. Ganun lang. You just have to simply to accept it. And number 8 and last, health starts in your mind. Okay. Health begins in your mind. A lot of people actually nagiging worse po yung sakit nila dahil po sa mga iniisip nila kung ano-ano na. Ako minsan, I have a struggle on that. Meron po akong struggle on that. Minsan ho, takot ho ako magpa-check up. Takot ho ako magpa-check up kasi every time po nagpapa-check up ako, dumadami yung sakit ko. Pero at a certain point, nung hindi ko talaga nakayanan, kasi medyo nanghihina na talaga ako, wala akong choice, ay pumunta talaga ako ng ARC Hospital. Only to find out na lahat ng mga bagay-bagay na iniisip ko ay hindi pala ganun ka-worst. It's just that ako lang po talaga yung nag-isip.
marami hong relasyon na nasira dahil po sa overthinking. Marami pong mga negosyo na nasira dahil po sa overthinking. Marami pong mga transaksyon na nasira dahil po sa overthinking. Marami pong mga friendship na nasira dahil po sa overthinking. Hindi po siya healthy. Our health isn't measured on scales. Hindi po dun sa timbangan or by the size of our muscles, kung gaano po tayo kamaskulado or kung gaano po kalaki yung waist po natin. Hindi po yung measurement ng health po natin. Yung totoong health po is measured by the quality of our thoughts. Yan po yung totoong health. Is measured by the quality of our thoughts and the peacefulness of our mind. If you have that, then you have a good health. Maraming mga tao, nakaakala mo tingnan sa labas ay masaya. Pero sa kaloob-looban po nila, napakasad po nila. Marami din pong tao na nag-resort into different actions to the point of taking their lives. It's because dun sa mga iniisip nila. Kung ano man yung nasa loob ng isipan nila during the time na they took their life off. I believe it is something that is not real and I believe it is something that is not true. Ang problema lang kasi, kahit hindi po yun real, kahit hindi po yun true, dahil iniisip niya parati ay para na rin totoo. And a lot of people actually resort to that. Therefore, ayan, ito na yung conclusion. Therefore, when you overthink, you are unhappy. Again, ha? Therefore, when you overthink, you are an unhappy person. Actually, tapos na po ako. And I'm gonna put down my slides para at least we can talk. Baba ko muna itong slides. You know what? A lot of us wanting to have a happy life. Aren't we? Di ba lahat tayo gustong magkaroon ng happy life? The longer I get into this world, the higher the age I got, the more I begin to understand that there are things that money cannot buy. And one of those are the joy in our hearts, the happiness in our hearts, the family that we love, the fulfillment of our lives. Those are the things that money cannot buy. But it makes a happy person. Now, siguro nakita nyo naman siguro I posted a letter because someone gave me a letter. Someone gave me a letter as a Christmas gift. For me, that was the greatest gift I ever received. Ang dami na pong Pasko na lumipas, ang dami na pong Pasko na dumaan. Marami na rin po akong mga gifts na natanggap. But it was that letter. It was that letter na nakita ko po na priceless na gift na natanggap ko. Because it speaks of my happiness, it speaks of my joy, it speaks of my fulfillment in life. And those are the things that money cannot buy. To live a happy life. If kayo medyo matagal na ninyo ako nakasama kahit papaano, makita nyo naman na hindi naman ako extravagant life. Hindi naman ako extravagant person, 'di ba? Hindi ako extravagant person. Hindi naman ako maarte na person. Hindi naman ako particular kung branded ba yung mga sinusuot ko or ano. In fact,
if you have noticed me, yung mga sinusuot ko pabalik-balik lang. Di ba? Pabalik-balik lang po yung mga sinusuot ko. I am a type of person na it's really not an issue on my part. Because I chose to live a happy life. I chose to live a simple life, and I chose to live things that what is important in me. So I'm sharing this to you in a season of holidays, in a season of Christmas. Kasi sometimes we tend to think a lot. Marami po tayong iniisip, nagwo-worry po tayo sa mga bagay-bagay. Pero yun ba talaga yung problema? Ang problema ba talaga yung wino-worry natin? O tayo po yung nag-i-inject ng problema sa problema na meron tayo? Sa halip na po na tingnan po natin ang problema kung ano po yung magiging solusyon ng mga problema natin, ang ginagawa po natin, advance po tayo masyadong mag-isip, na to the point na ang mga iniisip natin kung ano po yung mga bagay-bagay na nakapagpapadestroy po sa atin. Mga bagay-bagay na hindi pa po natin alam kung mangyayari ba o hindi, iniisip na po natin. Mga bagay-bagay na hindi po natin alam kung makakasira ba sa atin o hindi, iniisip na po natin. Kaya nga wala na po tayong magawa kung ano po ang nangyari in the past. Wala rin po tayong magawa kung ano yung magiging kahinatnan in the future kasi in the first place, hindi rin naman po natin alam kung ano po ang meron sa future. Pero may isang bagay po kayo na pwede po ninyong gawin. Kung ano po yung pwede nating gawin today. Ngayon po. Kung ano po yung pwede nating gawin ngayon. At kung ano man yung pwede nating gawin ngayon, ito lang po yung piece of advice ko. I hope it would be something that will somehow solve what we have problem in the past and hopefully give us a better or even the best future there is. Okay? So maraming salamat po sa oras na binigay po ninyo sa akin this afternoon. In a few more minutes, magpo-4 o'clock na po. So 1 hour lang po tayo. And hopefully, if magkakatime po tayo, bukas kasi wala akong time kasi I'll be in a training with the BDMs in the office. Baka sa Thursday, magkakatime po tayo, live po tayo ulit para magkakaroon po tayo ng mga inputs on learnings. Okay? So maraming salamat po sa bawat isa po na nandito po ngayon. Merry Christmas and advance Happy New Year to all of us. God bless you po. Bye-bye.